Hi guys! So day 2 ng rally. Lumabas ako para makita nyo yung mga gray black smoke na kitang kita hanggang dito. So doon malapit kinakon may mga nagsusunog ng black tires daw. So hindi kita dito. Basta ano siya guys, yung ating panahon ay very foggy. Hindi foggy, ano tawag yan? Smoggy. Yan doon, basta doon may ayan may black na smoke. Nagsusunog. And then dito may punta tayo doon. So close ang ating mga establishment. Ang Namaste Mart ay close. Pero kaninang umaga ay open. Nakabili pa si Subash ng mga gulay. Ngayon ay close na. Ayan guys, ayan. Akyat tayo, wait. So, ano siya? Ayan, smog. Hindi siya smog. Smoke talaga siya. So, itim lahat. Kasi sinusunog daw nila ay black tires. Mga gulong. So, kitang-kita. Doon. Tsaka dito. Ayan. So, sa mga main roads sila, nagko-continue ng rally. So, plano kong bumili ng pasta kasi gusto ng mga bata ang pasta. Wala na akong mabili. Close na. Ayan guys, itim na smoke. So, kahit saan meron guys. Grabe kahit saan merong black smoke left and right. Yan doon. So talaga pollution today. Doon pa isa, dalawa, tatlo, ayan. Mga pagsusunog lahat. Balik na tayo sa bahay guys. So si Jen ay lumabas daw doon sa kanila at wala na silang itlog. Ilang piraso na lang. So yung may mga kailangan ngayon bilhin. Paano bibili? Yung mga makakain guys ba, dapat nag-stock ng kaunti. Kasi ganito pala ang mangyayari. Wala mang nag-expect talaga guys na it will get out of hand. Yun ang ingay na nila guys. Ay, yun pala yan sa bahay. Nagsisigawan sa bahay. Kala ko may rally sa malapit. So, ang gagamitin kong noodles para sa white pasta ng mga bata, yung para sa chow mein. Sana okay ang lasa. Magluto muna ako guys. Si Subash at si mother-in-law ay napunta ng ospital. So, nagtaxi sila. Meron pa rin palang guys, sasakyan. So, si Didi ay umabsent kahapon. Pero maaga siyang today. Maaga siyang pumasok ngayon. Alas 8 pa lang, andito na siya. So may kasama ako. Yun si Didi. Tao guys. Walang tao at makulimlim ang ating weather today. So walang pasok. Baka walang pasok for 2 to 3 days. Tingnan natin. Where did you die? I died in the grass. Where? You just did. What are they doing? Protest. Huh? Protest. Protest? Yeah.
What? So kahit saan guys may nagrarally. Kanina pa yan may mga dumadaan dyan. Nag-lock ako ng ano guys, ng 2 gate. So close lahat dito. Daming chismis guys, hindi na ako nakalinis dito sa taas. Sa baba lang ako, nagluto lang din ako buong umaga. Kahapon, kagabi pa to. Linis muna ako guys ha. Tapos magchismis tayo. Hi guys. So, nag-close ako ng gate kasi pina-close ni Santos yung dito tsaka yung sa kabila. And then, sarado tayo. Sarado. May customer kanina yung may-ari ng liquor shop. Hindi ko pinapasok. Sabi ko, banda. And then, hindi pa nakakabalik sila Subash guys. Nasa ospital pa siguro or baka walang masakyan, hindi ko alam. Kasi busy ang mga street ng mga nagrarally, grupo-grupong mga kabataan. And then, hindi safe guys, maraming nagsusunog. Pero kasama naman niya si Ama, so exception yun na, exception na makalabas sila para magpa-check up. And then, doon banda Kilakon guys, sobrang gulo din. Daming nagsusunog. And then, mga bali-balita na pinagsusunog nila ang bahay ng mga government officials, lalo na yung mga alam nilang mga corrupt. And then, ang main na pinaglalaban ngayon ng rally na to ay ang pag-step down ng Prime Minister na si KP Oli guys. Alam nyo, ang tandaan nyo na. Ang tandaan nyo na. Tapos 20 years na pala siya sa serbisyo dito sa Nepal guys. Kaya hindi mo masisisi ang mga tao na na gusto siyang paalisin na sa pwesto. Kasi hindi pala to kagaya sa Pinas na democratic. So dito guys, ang alam nyo yun, ang pumipili ay parliament daw. So hindi siya botohan. Siguro sa mga local provinces ang botohan dito guys, hindi ko lang sure. Pero yung prime minister na yan ay matagal na sa pagkakaupo. Kaya pala ganun na lang ang desperation ng mga tao na sana makaalis na siya guys. Sus, Ginoo. Imagine nyo po kung gaano na siya kayaman ngayon, no? And then, grabe ang corruption daw talaga. So, ang sabi ni Mila, nilagay ni Prime Minister KP Oli ang kanyang brother-in-law na head ng electricity guys. Tinanggal yung mga magagaling. So, simula noon, lagi na daw brown out sa Nepal. So, ganun sila ka-corrupt. And then, daming bahay na mga sinunog nila. Bahay ng mga politiko. Bahay, yung Prime Minister dinakip na. And then, hindi, yung Finance Minister dinakip na. Tsaka itong Chief District Officer na ito, siya yung nag-utos ng open fire kahapon guys. So, hindi ko alam kung nadakip na yan siya o hindi. Tingnan nyo, mukha pa lang na demonyo. So, sana nadakip siya, no? Kasi siya ang nag-utos. Siya ang nag-order, guys, ng open fire. And then, narinig ko na may nanggulo kahapon sa rally. Na, at the start ng rally ay peaceful. Tapos, biglang nagtunga ang mga, yung sinasabi ko sa inyong, bullet motorcycle na parang baril ang tunog ng motorsiklo nila. Doon na guys nag-start ang gulo kasi ang dami nila naka-motorcycle bullet motorcycle. Doon na nag-open fire ang mga pulis. Walang awa sila guys na nag-shoot lang sila ng kanilang mga baril na sa walang kalaban-laban ng mga civilian, ng mga estudyante na ang tanging hawak lang ay mga bato at ang kanilang courage na ipaglaban ang kanilang mga paniniwala. So, may nakita ako na hinarang nila ang ambulansya. Hinarang ng isang grupo ng rallyista. Tapos bigla napaputok yung nasa loob ng ambulansya guys. Tanawa, unsa ka buang nila gyud.
Grabe, as in, grabe na out of control na, out of hand na guys. So, ang nangyari ngayon, continuous ang kanilang rally. Nagsunog sila. Grabe guys, ang pagsusunog nila, simula pa kaninang umaga, pinapapasok nila ang mga government offices, ano nila guys, as in, galit na galit sila. Pinagsisira nila mga gamit, pinagsusunog nila ang bahay, at pati ang bahay ng gurang na Prime Minister guys. Ayun lang siya, napa-step down. I hope na totoo na yan guys, na nag-resign na siya. Uy, Diyos ko Lord, kaya pala si Sanil ay hit din niya si Oli guys. Si Sanil, updated yan siya sa news. Updated yan siya sa TikTok. Siya ang nag-relay sa akin ng about sa may nag-comment about kay Ma'am Blessy at sa kanyang asawa. Si Ma'am Blessy guys ay head yan siya dito. Isang Pinay na head ng Nepal Filipino Association. Nung andito ako, tinulungan niyan ako ni Ma'am Blessy. Binigyan niya ako ng grocery at ng panimula nung lumipat ako dito sa KTM guys. She's a decent person naman. Kaso talagang nadamay sila kasi ang asawa niya ay matagal na rin siguro sa politics. Hindi ko sila kilala guys, wala akong alam sa kung ano man ang naging rason ng bashing nila sa TikTok, pero tinatawag ng mga tao ang kanilang mga anak na babae pa naman na mga nepo babies. Wala akong alam sa kanilang issue or sa kanilang ano, basta ang alam ko ay may business din yan si Ma'am Blessy na hindi ko alam kung gaano kalaki ang kanyang business na ano, hindi ko rin alam kung kayang mag-support ng business na yan ang kanilang lifestyle na meron sila ngayon. Basta ang alam ko, may kaya sila guys. They're rich. So, they're rich and powerful. Then lagi silang lumalabas ng bansa, and then sa Pinas nag-aaral yung mga anak niya. Ayoko mag-comment ng ano kasi ayokong kapwa Pinay, at saka wala akong masyadong alam guys about sa kanila. So I cannot comment further, but hindi ko alam kung nasan sila ngayon, at sana safe sila. So, ayun guys, nakakalungkot, pero as of now, I think may magandang outcome ang mga nangyari. So, sad to say lang na kailangan pang may magbuwis ng mga buhay para lang may pagbabago. And then, hindi ko alam kung nasaan na ang PM, Prime Minister nila. So, I hope na totoo na nasa kustodiya na siya ng army ngayon. And, sana matuto na ang mga ibang nakaupo na maging ano naman sila guys, maawa naman sila sa mga mamamayan. Mag-isip naman sila, hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa bansa ba. As of now, medyo nag-ano na siya guys, naghumupa na. Pero ang alam ko, magulo pa rin siya. So, hindi ko alam kung hanggang kailan walang pasok, but ayun. And then guys, yung may isang politiko dito sa Chitwan na parang Tulfo dati, isa siyang newscaster na nag-expose ng mga kababalaghan sa gobyerno. Pinakulong siya guys. Si Rabi Lamichani. So ngayon guys, ano na siya? Lumaya na. So, ang gusto ng mga Gen Z na pumalit as Prime Minister is yung mayor ngayon ng Kathmandu guys, na si Valencia. Dami niyang ginawang pagbabago dito sa Kathmandu. So sikat siya guys, marami siyang followers at lagi ko nang naririnig ang kanyang pangalan. And then itong si Lamichani, gusto ng mga seniors na paupuin. So hindi ko alam kung anong mangyayari kasi ang parliament pa rin daw ang pipili, hindi ang mga tao ng bagong PM dito sa Nepal. So ayun lang guys. Yun ang power ng Gen Z.
malungkot na ngayon napalitan ng parang may hope na ba? Parang may pag-asa na sana may patutunguhan yung mga nagbuwis na kanilang buhay, yung mga nakipaglaban talaga guys. Isog jud kaayo ang mga Nepali, as in na parang taob ang mga pulis at mga army guys. Di sila natatakot na mamatay talaga. So very patriotic ang mga Nepalino. So dito guys, medyo talaga ang mga tao dito. Isog kaayo, isog. So daming So nagdala sila ng mga itak pa nga kanina daw. Dala sila ng kukri, ang tawag dito. Kukri nila yung sundang ba. So isog kay ang mga Nepali. So si Santosh guys, hindi na kapasok ng Kathmandu. So bumalik siya sa Agi, sa kanyang way pa Sukote. So doon muna siya hanggat maalaw ang pagpasok ng mga vehicles dito sa Kathmandu. So ayun lang guys. So ayun lang ang lahat ng aking chika-chika sa inyo. Ngayon lang din ako parang na-update sa mga news na yan guys, kasi hindi ako mahilig sa news kasi nga ayokong ma-stress. Hindi ako talagang updated. Ang updated na mga Pinay dito sa news, sa Chitwan, ang alam ko si Judy, si Ruth, ayan sila, alam nila yan. Si Mila din, yan siya, may alam yan siya. Ako guys, hindi talaga ako mahilig sa mga problema ng gobyerno. Si Santosh ay hindi rin siya pala comment guys, hindi rin siya active, basta kamot lang po siya iyaha. Si Subash din hindi rin yan siya pala comment guys, so tahimik lang yan sila. So ayun lang ang aking vlog for today. Maraming salamat. So nakisama ang ating panahon, hindi umulan pero kanina ay sobrang gloomy. Ang ating skies are very dark pa rin dahil sa mga pagsusunog nila. Sa may bandang dark pero dito sa atin ay bluish naman guys. So ayun lang. Thank you all so much sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat guys sa inyong pagsubaybay. So ayun lang muna ang ating update sa ating mga buhay-buhay dito. Ayun. So thank you all so much. See you all on my next vlog. Bye muna guys for now. Bye.